ordinary mong sagradong sakramento ang binyag o ang dedikasyon o ang christening ng bata, ibig sabihin, hindi po ito isang gawain dito. Amen. Amen. So itong ginagawa natin, hindi po tayo naglalaro dito, hindi tayo nabibiro. Kasi ang ginagawa natin sa umagang ito ay isang sagradong bagay. Kasi tayo ay nag-o-offer, nag-aalay, nagde-dedicate ng isang pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ng ating Panginoon. Sa Book of Proverbs, chapter 22, verse 6, sabi ng Biblia, train up a child in the way he should go. Ibig sabihin, ang pinatutungkulan nito hindi ang bata. Sino ang pinatutungkulan? Tayong mga adults. Amen? Amen. Sabi ng Biblia, train up a child. Pag sinabing train up, dapat ay ititrain mo siya. Hindi tayo ang ititrain ng bata, kundi tayo ang magtitrain sa kanila. These few days, maraming ang panahon ngayon na ang mga bata na ang nagtuturo doon sa tatay. Yung bata na ang nagtuturo doon sa nanay. Nagkakabaliktad ng panahon. Pero sabi ng Biblia, kayo, ang mga adults, ang magtitrain sa bata, dapat mas marunong kayo sa kanila. Hindi pwedeng silang masusunod. Can you say amen to that? Train up a child in the way he should go. Saan daw sila titrain? Doon sa daan na dapat nilang lakaran. Amen. Doon sa alam natin na daan kung saan sila magmamature sa sa klase ng daan na kung saan dapat doon sila pupunta. Tama ba mga kapatid? Amen. Ang mga parents ito akong kasama at meron din kayong mga anak. Amen. Sabi dito ay kailangan doon ma-train sila doon sa daan na dapat nilang puntahan. Ay sila po ito, makinig lang kayo mabuti. Ang sabi dito, when he is old, pag sinabing old, hindi ito, ang pinag-uusapan dito hindi yung katandaan sa puti ng buhok o sa edad. Ang pinag-uusapan dito yung maturity. So dapat ang bata habang lumalaki, nagmamature ng isip niyan. Hindi naiiwan bilang bata. Okay, hindi ba mayroong mga napapanood tayo sa pelikula kung nabutan ko ng iba, yung Bonjing. Diba, ang laki-laki na niya, pero ang laki-laki din yung kanyang tsupon na dinidede. Okay, matanda na siya, pero yung isip niya, bata. Pero sabi dito, when he is old, about maturity, speak about maturity, dapat tatanda sila sa isang paraang tama. Okay? Amen. At sabi dito, kaya sila tumanda ng tama kasi tama ang kanilang simulan. Pag tama ang umpisa, tama ang dulo niyan. Tandaan niyo yan. Wala nag-umpisa ng tama pero mali ang dulo. Pag nag-umpisa ka ng mali, siguradong ang dulo niyan mali. Yan yun. Okay? At sabi dito, he will not depart from it when he is old. Pag siya'y tumanda na, pag siya'y nag-mature na, hindi niya iiwanan ito. Ibig sabihin, kapag iyong iniwan mong example sa isang bata, stable, firm. Pag sinabing stable and firm, hindi natitinag. Kaya naman dumating ang problema, ano ang pagsubok ang dumating sa kanya, hindi siya matitinag. Kasi yung pundasyon, yung aral, yung train mo sa kanya, ay napakinabangan niya. Ibig sabihin, nagagamit niya ito habang siya lumalaki. Natatandaan niya. And he will not depart from it. Kaya, mga kapatid, sa umagang ito, ang batang ito si Jennifer, dahil kayo ay kinuwang ninong at ninang, huwag niyo siyang iiwan na kulang ang kanyang training. Kasi bilang tayo yung mga ninong at ninang, part na ito, bahagi na tayo ng batang ito. Amen. Okay? Ibig sabihin, itong scripture na ito sa Book of Proverbs chapter 22, ang sum nito, ang total nito ay tumutukoy sa character. Ibig sabihin, kailangan ma-mold natin ang bata, kailangan ma-train natin ang bata sa isang klase ng character na dapat iyon ang kanyang lalakaran ngayon hanggang sa dulo ng kanyang pupuntahan. Amen. Kundi, dapat ay maiambag natin yung mga magagandang bagay hanggang sa kanyang paglaki at hanggang sa kanyang pagtanda. Kasi siya bilang bata, nakatingin niya sa atin. So may dalawang tao kung gustong kausapin ngayon, ang mga magulang at saka ang mga ninong at ninang. Okay, so ito po'y para sa ating lahat. Sa Book of Matthew chapter 19 verse 14, sabi ng ating Panginoon, but Jesus said, suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. Yun daw mga batang kagaya nila, hayaan nyo daw na sila lumapit sa Diyos, lumapit sa Panginoon. Hayaan nyo silang makilala nila. Huwag nyo silang pipigilin.
Pag yung bata gustong maglingkod sa Diyos, hayaan nyo sila. Sabi ng Panginoon, forbid them not. Huwag nyo silang pipigilin kasi ang kaharian ng langit ay para sa mga katulad nila. Amen. Amen. So bilang tayo, mga ninong, bilang tayo magulang ng batang ito, dapat maging modelo tayo. Okay? Pag sinabing modelo, ginagaya. Idol, kumbaga sa ibang term. Okay? Hindi, may nakita kasi yung commercial ng bata pa ako. Ang sabi ng bata, paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Sila nakapalad na ng commercial na yun. Eh yung tatay niya, nakita niya nga hapay-hapay doon sa daan. Kaya yung anak, paglaki, nasa lubong niya, yung anak niya, humahapay din. Kasi nakikita niya tatay niya humahapay. Okay? Kasi yun ang sabi niya, nakita niya, yung kanyang model, tandaan niyo, tayo mga magulang, tayo ang modelo, unang-unang modelo ng mga batang katulad nila. Nakatingin sila sa atin kasi alam nila, tayo ay mga matured enough para masundan nila. Okay? Kaya dapat tayo ay magaya nila sa isang tama at wastong paraan habang sila ay lumalaki. Yes, amen. Brother Jeff and Sister Erica, itong batang ito na pinagkaloob sa inyo ng ating Panginoon, ay itatrato nyo sila bilang isang precious gifts. Isang treasures. Okay? Ang batang ibinigay sa atin ng ating Panginoon, isa itong treasures at napakalaking regalo para sa inyo. Tandaan nyo, ang sabi dito mga kapatid, there is nothing happen accidentally. Naibigay si Jennifer. Isa pala ito, no? Na babae, no? Okay, naniwala ko, ito pinagpalay ng mag-asawa. Kaya hindi accidentally si Jennifer ay nawa sa kanila. Okay, there is nothing happen just accidentally to those who love the Lord. Pag gusto nyo, nagsiserve kayo sa Panginoon, naglilingkod kayo sa Panginoon, naniwala kayo sa Panginoon, yung inihiling nyo na magkaroon ng anak na babae, ipagkakalob sa inyo ng ating Panginoon. At naniniwala ko, ito ay isang precious and treasure na galing sa ating Panginoon. Lahat ng mga bata, kaya pag kayo may anak, huwag yung sabihin, hindi ko naman gusto ng anak ko kasi accident lang, nabuntis ako. Hindi accidente. Yan ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Treasures ang batang ito, mga kapatid. Okay? Minsan kasi nakakarinig ako, ito, madalas sinasabi ng mga nanay, pag pangit ang ugali ng anak, ano sinasabi ng nanay? Manang-mana ka sa tatay mo. Tama, di ba? Pag nakita naman, sabi naman ng tatay, pag nakita hindi ginagawa yung maganda yung anak, manang-mana ka sa nanay mo. Nagtuturuan na sila, di ba? Okay, pero kung na-train nila, pag nakagawa na maganda yung bata, mana sa akin yan. Anak ko yan. Okay, di ba? Treasure yun eh. Ay dapat mapahalaga natin. So, mga parents, Brother Jeff and Sister Erica, treat your child as a precious treasures and gifts coming from you. Amen. Amen. Sa mga ninong at ninang, meron tayo dito. Parang 15. 15 yung ninong. Tawagin ko muna yung mga present. Attendance check tayo. Si Brother Elvis Sancha, wala, no? Elvis Sancha, wala. Si Gianluigi, ayun, Brother Gianluigi. Si Brother Noriel, Gian Noriel dito eh. Ayun, so, Elvin J. Sancha, wala din. Kasi si Brother dito. Lovely May Lopez. Rachel Pimaan sa Simpul. Chris Avila, Jonalyn dito eh. Dito siya. Pero taga dito siya. Si, ito kilala ko kayo, si Escobido. Si Michelle Belsalida. Ayun. Sa Reggie. Maricel Balasabas, Joseph Valdieno, Christine Albu, and Charity Faith Macario. So meron tayong 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 15. So mga ninong at ninang, tingin nyo, kayong 15, mag-i-interview ko konti. Sa tingin mo, Brother Joseph, ano sa tingin mo kay Stella? Hindi ko sila kukunin. Di ba, Brother Jeff? Hindi mo sila kukunin, no? Kung yaman ang sukatan, hindi mo sila kukunin. Habang kukuha ka ng mayor, congressman, presidente, governor, elected na yaman. Pero dahil sila ang kinuha mo, sa tingin ko, meron kang nakitang magandang bagay. Sila naman tatanungin ko. Sa palagay mo, ano ba ang dahilan? Bakit sila kinuha mo? Bakit hindi si mayor? Copy paste. Okay. Sabi po, so lumalabas, mga kapatid, na ang dahilan pala kung bakit kayo ang kinuwang ninong at ninang ayon sa kanila at ayon sa mga magulang. Dahil sa karakter. Alam ng mag-asawa na hindi nyo tuturuan ang batang ito na maging masama hanggang sa kanyang paglaki. May nakita silang magandang karakter sa inyo. Bakit natatawa ka ba din, Roy? Meron silang nakitang magandang karakter sa inyo kung bakit sa tingin ko kayo ang kinuha nila para maging pangalawang magulang. Godparents ang tawag ito eh. Pangalawang magulang ni Jennifer. Okay? Ang pinakasumalita nito mga kapatid ay dahil sa magandang karakter. Okay? Ang pagnininong po at pagnininang is not all about money and gifts. Kadalasan kasi kaya kumukuha ng ang dami na ito eh. 15 ninong para pagdating ng Pasko, Pasko na. Abot pa. Maraming regalo. Okay? Pero sa tingin ko, hindi naman talaga yun ang dahilan. Ang pagnininong at pagnaninang ay hindi tungkol sa regalo, sa pera, kundi ito'y dahil sa magandang relasyon sa Brother Jeff. Meron kasi silang magandang relasyon sa inyo. Okay, na sana ang prayer ko ay itong relasyon na ito ay hindi maapektuhan ng kahit anong sirkunstansya. Okay, ang relasyon ito dapat ay pinagtitibay. Sabi ng Biblia, ang pinagsama ng Diyos hindi pwedeng paghiwalay ng tao. Kahit anong problemang dumating sa inyo bilang magkumare, huwag niyong idamay ang pagiging magninong, ang ninong niyo sa Kanya. Okay? Walang saulian ng kandila dito. Pagka sinabi, oy, isasauli ko ng kandila mo kasi ang sama-sama mong dapat nakinuwang ninang. Sabi naman isa, ikaw nga, ang dami-dami mong kinain eh. Nagbalot ka pa. Okay? Ang ibig sabihin ko mga kapatid, ang pagiging ninong at ninang ng mga batang ito, naging laki sila and blessed na kunin kayo bilang godparents kasi alam nila na kayo ay kayang tumulong sa Kanya, sumuporta sa pagmamahal, sa pag-aaruga, hindi man financially, kasi hindi naman tayo mayaman dito, hindi man financially, pero kung kaya nyo bigyan ng financial, mas maganda. Kung hindi man nyo kaya mabigyan ng financially, yung spiritually, at saka emotionally, na bagay, pwede nyo ma-support at pag-ibig doon sa bata, kailangan nyo maibigay. Kasi kayo ang pinili na mag-asawa ito para maging pangalawang tagatingin sa batang ito. Pero hindi ibig sabihin mapasa ko sa ito. Ibig sabihin, ang tulong kayo, suporta, to support. Ayan. And love her, providing guidance spiritually and emotionally. Ang purpose po mga kapatid ng dedication na ito, totoong purpose of dedication of the dedicate is to submit their child to God's will. Maisabwin natin ang bata ito sa kalooban ng ating Panginoon. And to raise her according to God's word and commandments. Para ma-raise natin, mapalaki natin ang bata ito ayon sa kanyang utos at ayon sa kanyang kalooban. Okay? Last na lang po ito, mga kapatid. Ay sila mga kapatid. Okay? Sabi dito, we are predestinated, tayo daw ay mga predestinado, and everything works just right. Lahat ng bagay
ay kumikilos ng tama. Amen. And that because he cannot lie, and he said that was so, ibig sabihin na lahat ng bakit hindi kayo kita at hindi lang nakasawa nito, hindi possible. Ito kasi ang alam nilang tama. Amen. Amen. And God is behind every move. Ang Diyos ang nasa likod ng lahat nito. Ibig sabihin, bilang naman ito ng mag-asawa, pero ang Diyos pa rin ang masunod. Kasi kahit anong plano nila, ayaw ng Diyos hindi niya tumulong. Amen. Yes, Pero Lord. dahil kinaloob ng Diyos ang kanilang plano, siya ang nasa likod ng lahat ng ito. God is behind every move. Okay? So si Jennifer de los Santos ay hindi naging Jennifer de los Santos dahil siya nagpamilyo. Naging Jennifer de los Santos siya, naging de los Santos ang apelido niya kasi siya ay pinanganak ng dalawang tao. Okay? Kaya siya, Jennifer, ay isang precious treasure sa kanyang kasal. At dahil naging bahagi na kayo ng isang sagradong sakramento ito, iti-treasure na rin ang batang ito bilang isang treasure at magandang regalo. Parang